Good afternoon mga anak apo. Mayroon na naman tayo ngayon. Ipaalam ko sa inyo na magkaroon naman tayo ng kwento. Tungkol ito kung bakit kaya tayo nag-celebrate ng Pasko. Diba mga anak apo? Lahat tayo, lahat sa buong mundo, kita natin na talaga lahat ng lugar, kahit saan, mga probinsya, saan nadako, talagang nag-celebrate tayo ng mga Pasko. So ngayon, alamin natin kung bakit. Kaya mga anak apo, salamat sa inyo ulit. Lagi tayo nakikinig at sumusunod sa aking kwento. Kaya taos puso ako nagpapasalamat sa inyo lahat. Na talaga kayo, hindi kayo nagsawa sa pagkinig ni nanay. Kaya ngayon mga anak apo, anuhin lang natin kung bakit na nag-celebrate tayo. So, ang dito, kwento dito, English, pero rin natin halo Tagalog. So sabi nga dito, why do we celebrate Christmas? Sabi niya, on Christmas Day, December 25th, we celebrate the birthday of Christ. The date was fixed by the church in AD 440, but it is almost certainly not the true day of Christ's birth. The date was chosen because in pagans times, a feast was held on the day of the winter solstice, which occurs at around this time. At the winter solstice, the sun is farthest from the earth equator. So the northern hemisphere has a shortest day at the year. The pagan celebrations recognize that after the winter solstice, the day started to get longer again. Christmas as a popular festival dates from the Middle Ages. Decorations of holly and mistletoe, carol singing are originally English. The Christmas tree was a German tradition, while the Christmas scribe was introduced by Francis of Assisi. So ito yung nila, paliwanag. So pinakita sa atin na hindi talaga fix yung celebration na ito. Ito mga anak, mga celebration to ng mga pagano, pagan practices nila ito. Sa mga pagano, ito yung ginawa nilang kasiyahan nila, pista, na isinelebrate nila yung pagkatao ng ating Panginoon. Kasi wala talagang nakasulat sa Biblia na December 25th. Kumbaga ito ay parang lang, yung haka-haka, parang lang nila yun. Kumbaga katang isip lang.
Kaya sinabi dito, acquitor. Ang ibig pala sabihin ng acquitor, ito ay katang-isip. Kumbaga, imagination lang nila yung nagagawin nila ito ng selebrasyon sa 25th ng December. Pero hindi talaga sa Bible, wala talagang sinaliksik na namin ang Bible, wala talagang nakasulat na 25th na tao yung ating Panginoon. So dito pinakita lang, ito lang ay kagagawan lang nila. Ginawa lang ito ng mga pagano. Sa ginawa nila na, kasi ito mga anak apuan, lamig to. Taglamig to na lugar talaga. Sabi nga niya na ang tawag niya dito na solstice, winter to winter. Taglamig talaga to. Kaya nga, sabi nga niya na habang sila nag-celebrate nito, masaya naman. So, buong mundo na rin sinisiblar. Kumbaga sila ay na lang tayo, gumaya na rin tayo sa kanila na nag-celebrate na rin tayo ng Pasko. Pero ang totoo, wala talaga to sa Biblia nakasulat kung anong fix na araw o petsa ang ating Panginoon o buwan na siya ay natao. Kahit sa ating kwento, yung naipinganak siya, wala siyang sinabi. Anong petsa yon, anong araw yon, anong buwan, wala talaga. Sinabi lang niya na binalot ng linin, linagay sa sabsaban. Yun lang, wala nang sinabi na pinanganak si Maria sa buwan na ito, ganyan, wala. So ngayon, inaano lang natin dito kung ano talaga yung pinagmulan nitong Christmas. So ito, pinakita lang nila na hindi talaga to fix na time. Kasi sabi, yung the date was fixed by ito sa mga lang to, church in AD 440. Na ito sila ay mga celebration lang sa mga pagano, kung saan yung ginamit nila yung araw ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pinili lang nila ito na ito yung i-celebrate nila sa araw ng taglamig. Talagang malamig na malamig ito. Pero sabi, pinaliwanag din dito sa baba na ito daw yung pinaka-popular na festival na araw sa mga Middle Ages. Mga dekorasyon, Holy and Mystery 2, caroling, originally English. Sabi niya, ang Christmas tree was a German tradition. Ito naman mga Christmas tree, ito mga German tradition to. Na samantala yung Christmas na nasa scribe, alam niyo yung scribe? Yung scribe, mga anak apo, yung kung makita ninyo, yung lagayan, kuna. Ito yung scribe na ibig sabihin sa kuna na pinakita ni Saint Francis Assisi. Kaya dito makita natin na mga pagano talaga ang nagsilibrar ng mga ganito. So na na rin ang buong mundo nag-celebrate na rin. Pero hindi talaga fix itong araw na linagay nila na December 25th. Kumbaga, ginamit lang nila yan para masaya ang mundo. Pero sa Panginoon, hindi talaga to ang kanyang natauhan. Kaya mga anak apo, ito lang, kwento lang natin ito na kumbaga paano sila nag-celebrate nan
Pasko, Christmas. Kaya sa atin, tayo rin, di ba? Kasama na rin tayo nag-celebrate rin tayo. Pero yung mga iba, mga anak apo, hindi talaga sila nag-celebrate kasi hindi nila talaga sigurado ang araw na ito. Kaya yung sinabi niya na yung katang-isip lang nila ito, na isagawa nila bilang Pasko. Kaya malayo kasi ito na mga lugar na ito yung malamig. Malamig talaga, malamig na malamig. Kumbaga, kung malamig, di talaga kaya ni Maria doon sa labas, sa sabsaban. Di talaga kung ganito kalamig. So, ibig sabihin, hindi talaga yun ang araw kung saan siya pinanganak. Kaya sabi nga yun, kung saan yun maligtas na lugar, kung saan siya doon ipinanganak. Na sabi nga na naganap yung kapanganakan niya. Kumbaga, nag-iisip lang sila kung paano nila mapasaya ang mundo. Kaya ito sa mga pagano, pagan practices nila ito. Kahit na nga sa yung Valentine's, yun talaga, mga pagano ang nagsimula ng mga celebration na ito. So ito rin sa Pasko, ganun din. So kumbaga nakiisa na lang ang buong mundo sa mga selebrasyon na ito. Pero sa Bible, wala talagang pinakita doon na kung anong fix na buwan, pizza, araw, kung kailan siya na pinanganak talaga. Alam natin kung napinanganak siya sa sabsaban. Pero hindi natin alam din kung ano kayang buwan yon, ano kayang pizza yun. So sa Bible mayroon tayong na basa na yung hindi malamig na lugar siya na pinanganak kasi sa labas sila kumbaga maramdaman natin na sa labas ibig sabihin hindi malamig kasi hindi talaga kaya nila ni Maria na sa labas lang sila sa sabsaban. So, ibig sabihin na hindi ito malamig na panahon. Kumbaga ito ay may binanggit nga sila na yung araw ng Pentecost. Pero hindi rin natin sure kasi parang nabanggit lang yun sa Bible. Pero hindi talaga fixed din na sinabi nila. Basta yung hindi talaga malamig na lugar. Mainit yung kapanganakan niya. Kaya salamat sa Panginoon na kahit naman hindi niya talaga pinakita sa atin na ang kanyang pagpitsa ng kanyang kapanganakan dahil ayaw ng Panginoon na talagang yun ang i-celebrate natin. Ayaw niya na i-celebrate natin yung kanyang pagkatao. Ang nais lang talaga niya na tamasahin natin siya. Maipamuhay natin siya sa kanyang mga pinagdaanan na mga proseso, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, na tayo ay makapasok sa Kanya. Kaya ang nais talaga ng Panginoon na matamasan natin siya. Ang Kanyang mga pinagdaanan, pinagharapan niya sa buhay, yun ang nais niya. Hindi yung i-celebrate natin yung Kanyang kamatayan na ipagbunyi natin, hindi yun ang gusto niya. Ang nais talaga niya na talagang matamasa natin siya sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, na tayo
kaisa niya doon sa kanyang kamatayan na maging sa kanyang pagkabuhay na muli. Ito yung talaga niya, na lahat ng mga hakbangin na tayo ay lalago kay Kristo. Ito yung mga hakbang na gusto ng Panginoon, na lumago tayo kasama ni Kristo. Yun ang naisin niya. Lalo na sa yung pagbinanggit yung pagbautismo. Yung pagbautismo sa atin, nakasama natin yung Panginoon sa kanyang kamatayan, na nabuhay na muli. Sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, na maiwangis tayo sa kanya. Ito yung nais niya. Hindi niya ninanais na, hindi siya na siyahan na isinelebrate natin yung kanyang kapanganakan. Kasi ang nais niya na matamasa talaga natin, na maipamuhay natin kung ano yung mga pinagdaanan niya. Dahil ang lahat ng pinagdaanan niya, ito ay para sa atin. Na tayo ay mamuhay ayon sa iyang mga naisin. Kung papaano tayo mamuhay ng wasto dito sa ating mundo, na habang nandito tayo sa lupa, nais niya na tamasahin natin ng lubusan ang kanyang mga salita, na ito ay maitigmak sa atin, na maramdaman natin kung paano na ang mga pinagdaanan niya. Kasi ang pinagdaanan niya, mga anak apo, ay ito ay para sa atin na ating kaligtasan at kasiyahan, na isinakatawan niya yung Trisunong Diyos, na tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus, na sa pagbalik niya tayo ay makita na ang Diyos nasa loob natin. Ito talaga yung nais niya sa atin. Hindi na isilibrar natin yung kanyang pagkatauhan. Kumbaga, ang gasto talaga niya na matamasa natin siya habang buhay, na ito yung paglago natin kasama niya, na maiwangis tayo sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya ito talaga yung gusto ng Panginoon, na yung mga hakbangin niya, nalalago tayo sa kanya. Kaya salamat sa ating Panginoon na pinakita ko lang sa inyo na yung mga pagselebrar ito ay hindi talaga to nakapik sa Biblia, kundi ito ay mga kagustuhan lang ng mga pagano, na kung saan masayahan ang mundo, ang mga tao lang. Pero hindi ang ating Panginoon nasiyahan sa ating mga ginagawa na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na pinakita talaga niya kung paano natin matamasa ang kanyang mga salita, na maiwasto tayo at maipamuhay natin ang kanyang mga salita, kung ano man ang niyang kalooban, na siya yung ating Diyos, na masiyahan siya sa atin at masiyahan din tayo sa kanya. Kaya salamat sa ating Panginoon, ang mga naisin niya sa buhay, na tayo ay kanyang matamo at siya ay ating matamasa rin at matamo, dahil siya ay nasa loob na natin nananahan sa ating mga pinaghalong espiritu, kung saan siya yung nagkokontrol sa atin sa araw-araw natin na pamumuhay. Kaya purihin natin ang Panginoon, na ang layunin talaga niya na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga anak apo, na anuman ang naisin ng Diyos, ito ang naisin niya, na matamasa natin siya at maipamuhay, mai-apply natin sa ating sarili ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ito yung nais talaga niya na para sa atin. Hindi niya nais na isilibrate natin yung kanyang katauhan na sa Pasko. Hindi niya yun gusto.
Kaya salamat sa Panginoon na pinakita talaga niya sa atin na ang mga ito ay mga gawa ng mga pagano na ating din ginaya. Parang gumaya lang tayo sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon na tunay nga na ang layunin ng Diyos na tayo ay maipamuhay siya ayon sa kanyang naisin. Amen. Praise the Lord. Shout out muli. Mga anak apo, salamat sa inyo lahat, lalo na sa kanyang pagsunod o pakikinig sa aking mga kwento sa inyo, kung paano natin makita ang mga katotohanan na ating nakita ngayon sa mga sanlibutan na mga gawa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.